Magandang araw muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ang ating topic ngayon ay it's all about endurance and hope. So, ang ating pong talata ay makikita sa aklat ng Roma 15 verse 4 at ang sabi dito, anumang naisulat noon ay sinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa papalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So, endurance and hope. So, sabi nga, salita ng ating Panginoon ay nasulat hindi para i-condemn ang bawat isa, kundi para sa ikatututo ng bawat isa sa atin. So, matuto tayo na magtiis at siyempre magpalakasan ng loob upang patuloy tayo na tumatag at manatili ang pag-asa natin sa ating Panginoon. At para nga po sa ating katuruan sa topic na to, ng endurance and hope, sa dito, history must not repeat itself. So, yung sabi nga nangyayari na o yung history ay hindi na natin kaya pang ibalik. Dapat kaya natin ito na balikan pero never na to natin may balik sapagkat ito ay sabi nga ay alaala na lamang ng ating dapat alalahanin at hindi na kailan pa pwedeng mangyari muli o maganap muli. So, ang magagawa lang natin ay sabi nga ay alalahanin pero never na natin ito mababalikan sapagkat ang mga bagay na nangyari ngayon noon sa tamang panahon, sa tamang oras ay hindi na natin maibalik. Pero kung papansin natin, marami yung gumagawa ng mga pagsasadula ng mga nangyari noong unang panahon, but still hindi nila makokopya ng kopyang-kopya kung ano ba yung nangyari. And it must be a history na lamang. So pangalawa, sabi dito, history teaches us endurance. So yung history ay tinuturuan tayo na maging matatag o masigasig sa lahat ng oras at panahon, lalong-lalo na at higit sa lahat ay ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. So dapat marami tayong mga pinagdaraanan, marami tayong mga hinaharap sa buhay, but again, history teaches us endurance, pagpupursige. Tinuturuan tayo na magpursige, na matuto tayo dun sa mga bagay na nangyari noong unang panahon hanggang sa nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. And the Bible is our guidance upang maging maayos at maganda yung kahihinatnan ng buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo, sabi dito, history gives us hope. So yung history ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na pagdating ng ating Panginoon ay makakasama tayo sa kanyang trono at patuloy tayo na maglilingkod sa kanyang presensya. At alam nga natin na wala ng anumang paghihirap at pawang pagpupuri, hindi ka naman problema sa kahit na anong pamambagay, pagkain, inumin, sapagkat andun na lahat sa ating Panginoon, tirahan. So, huwag tayong mga hinawa, bagkus ay patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon na walang ibang dapat tayong pasalamatan, purihin, at sambahin kundi ang ating Panginoon lamang. So, para naman po sa ating application, sabi dito, number 1, learn from history and build on it. So, matuto tayo dun sa history at i-build natin kung ano ba yung natutunan natin o ano ba yung mensahe na nais nitong iparating sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ba yung dapat nating matutunan, ano ba yung dapat nating i-apply na pwedeng makatulong sa ating buhay spiritual. At ganun din naman ay matuto tayo na i-build natin ito, patatagin natin ito at lagyan natin ng matibay na pundasyon ang ating pananampalataya. Number 2, endure suffering and trust God's grace. So, sabi nga doon, endure natin yung suffering at simulan natin na magtiwala
sa grace ng ating Panginoon o doon sa habag na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kung paano na inialay niya ang kanyang buhay para lang masave yung buhay ng bawat isa sa atin. Ganon din naman ay patuloy tayo na magtiwala sa magagawa ng ating Panginoon dahil sabi nga lahat ng bagay o anumang bagay ay kayang maganap o kayang mangyari sa pamamagitan ng ating Panginoon. At salamat nga doon sa grace na binigay ng ating Panginoong Jesus sapagkat binigyan tayo ng karapatan na makalapit sa ating Panginoon at ganun din naman ay sabi nga ay isumbong o humingi ng payo sa magitan ng pananalangin natin at pakipagniig sa ating Panginoon kung ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin o ayusin. So number 3, sabi dito, remember Jesus and focus on hope. So tandaan natin, alalahanin natin na ang Panginoong Jesus yung sabi nga ay nagbigay sa atin ng pag-asa para makalapit sa ating Panginoon at ganun din na nawa yung focus natin at yung inaasahan natin na pagbabago, naasahan natin na paglago ng kanilang buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay mas lumawak at mas lumawig pa. Sapagkat alam ko at naniniwala ako na talagang ang Panginoong Jesus never niya tayong bibiguin, never niya tayong iwan, never niya tayong pababayaan. So, maniwala lang tayo na ang Diyos ay patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa sa atin at let's trust God. Yung pagpupursige natin sa ating mga inaasahan, endurance and hope, ay darating tayo sa time na makikita natin yung result ng pinagpaguran natin, ng pinagtrabahuhan natin at isa sa mga bagay na makakadagdag o makapag-boost ng hope natin, ng tiwala natin sa ating Panginoon. So, again, I hope may na-share ako sa inyo ngayon at nawa ay patuloy nyo na subaybayan at panoorin ang paghahayag ng salita ng ating Panginoon. So, thank you for watching and God bless you.